Inabot ng hating gabi bago tuluyang naapula ang sunog sa Catmon, Malabon na nakaapekto sa mahigit 1,000 pamilya. Kanina naman, mahigit 30 pamilya nasunugan sa Las Piñas. Saksi si Ian Cruz. Nagputukan ang mga kawad ng kuryente at mabilis na kumalat ang usok sa gitna ng sunog sa Gabriel Compound, Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City. Kita kung paanong nilamon ng apoy ang mga bahay. Sa laki ng sunog, tanaw ito mula sa C5 Road. Pagputok na yun, nagtaka kami bakit saan kaya ito. Dito pala ng kapitbahay namin. Di umano na yung apoy, lumagablab. Ayon sa Las Piñas Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy dahil sa lakas ng hangin. Yung entrada, medyo maliit, diba? Pero kumasya naman yung mga maliliit nating fire truck na penetrator. So, ganun. Tapos doon sa likod, open naman. Tuloy ang naapula ang sunog pasado alas 3 ng hapon. Walang nasaktan sa sunog pero 10 bahay ang natupok. Pansamantalang nasa covered court ang 33 pamilyang nasunugan. Mahigit 7 oras namang tumagal ang sunog na sumiklab kahapon sa Barangay Catmon, Malabon. Mag-alas 12 na ng hating gabi nang maapula ito. Malawak ang iniwang pinsala ng sunog, nagkalat ang mga yero at naabo na ang mga bahay. Si Mary Joy, emosyonal nang makitang halos wala nang natira sa bahay nila na kagagawa lang. Walang natira. Walang natitira, sir. Hindi namin alam kung paano mag-umpisa ulit, sir. Hindi namin alam kung makakatayo pa kami dahil walang-wala nga po eh. Putok na lahat eh. So ang talaga naging thinking ko na nga lang, bit-bit ko sila, ganyan. Takbo na kami kahit saan kami makapunta, basta makalayo lang. Halos wala nang mapakinabangan ng mga residente sa mga natupok na bahay. Ayon sa mga residente sa ilang dekada nilang paninirahan, ito sa Sitio 6, Barangay Catmon, Malabon City. Ito na raw ang pinakamalawak at pinakamalaking sunog na naranasan nila. Nasa 1,000 pamilya o mahigit 4,000 individual ang apektado. Gaya sa Las Piñas, pahirap ang apulahin ang apoy sa Malabon dahil sa lakas ng hangin. Gawa rin sa light materials ang mga bahay. Ang hindrance natin is maliliit yung Eskinita, access road going to dun sa nasusunog. And then, dikit-dikit din kasi yung mga bahay. And then, yung mga tao habang i-evacuate na, nandun kami, hindi kami makapasok agad-agaran dahil sa mga gamit nila. Pero sabi ng ibang residente, walang tubig. Nung dumating at hindi sila pumasok dyan sa area na yan. Walang bumbiro dyan. Ang katotohanan dyan, isang hose lang ang dumaan dito. Sa daming bumbiro, isang hose lang. Ang maraming nagtulungan yung tao. Hindi po totoo yun. Ginagawa po namin yung trabaho namin. Yung sinasabing nawalan ng tubig, siguro yung kasi yung fire truck natin, ano lang naman yan eh. 1,000 gallon lang, may minuto lang po siya na mauubos agad, pero may nagsusupply naman. Nanatili sa 3 evacuation centers ang mga nasunugan, pero may mga pamilya pang hindi nakakapasok sa evacuation center. Sa gitna ng kaliwat kanang sunog, dapat magdoble ingat lalo ngayong magpapasko at marami ang nagkakabit ng Christmas lights. Paalala ng BFP, bumili lang ng mga Christmas light mula sa mga legit na tindahan. Siguruhin din daw na may ICC seal at PS mark ang mga bibilhin. Ibig sabihin daw nito, pumasa sa requirements ng bansa ang mga pailaw. Iwasan din daw ang mga octopus connection. At kung hindi naman gagamitin, ugaliing patayin at alisin sa saksakan ang mga Christmas light. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.